At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Magandang araw mga ka-Life and Things. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang balita. Isang post lang, isang video lang, at sa loob ng ilang minuto, napupuno na ang social media ng iba't ibang opinyon. Pero ang tanong, paano kung magkaiba ang sinasabi ng mga opisyal na ahensya? Sino ang paniniwalaan? Sa video po na ito, pag-uusapan natin ang isang viral na issue kung saan may ulat na umano'y pag-aresto o aksyon sa ibang bansa, pero may mga pahayag din mula sa mga opisyal na nagsasabing wala itong kumpirmasyon. At ang mas mahalagang tanong, ano ang dapat matutunan ng publiko sa ganitong sitwasyon? Sa isang kumalat na video online, may mga pahayag tungkol sa isang individual na sinasabing na-aresto o na-detain sa ibang bansa. Ayon sa ilang ulat, may paunang anunsyo umano mula sa mga opisyal na tila nagsasabing may nangyaring operasyon. Pero makalipas ang ilang oras o araw, lumabas din ang mga pahayag mula sa ibang panig, kabilang ang mga foreign authorities, na walang record o impormasyon ng naturang pag-aresto. Dito nagsimulang magkaroon ng kalituhan. May nagsasabing nahuli na, may nagsasabing walang arrest, at may nagsasabing miscommunication lang. At sa social media, mabilis itong naging mainit na diskusyon. May halong galit, duda, at politika. Ang ganitong sitwasyon ay hindi na bago. May tatlong karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng magkakaibang impormasyon. Una, maagang impormasyon. Minsan, may initial reports na hindi pa kumpleto o hindi pa verified. Ikalawa, coordination issues. Kapag involved ang ibang bansa tulad ng immigration o justice systems, kailangan ng formal na confirmation bago maging opisyal ang impormasyon. Ikatlo, social media amplification. Kapag na-post na online, mabilis itong kumakalat kahit hindi pa sure ang details. Dito nagkakaroon ng problema. Ang una sa balita ay hindi palaging tamang balita. Kapag magulo ang impormasyon, natural na may emosyon ang publiko. Galit, disappointment, o distrust. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng viral na impormasyon ay verified. At hindi lahat ng conflicting statements ay agad fake news. Minsan, ito ay resulta lang ng delayed confirmation, incomplete communication, o procedural verification sa ibang bansa. Ang mas mahalaga ay hindi tayo agad nagpapasya base sa emosyon, kundi sa ebidensya. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng One TV Philippines. Ito ang nakasulat DOJ, Department of Justice admits no arrest made. Zaldico was never detained in the Czech Republic. Ulitin ko, ang Department of Justice, sabi ng Pangulong Marcos Jr., inutusan niya na magpunta sa Czech Republic para makipag-coordinate doon para mapacilitate yung pag-uwi, pagpabalik kay Zaldico dito sa Pilipinas, dahil ang Pangulo mismo ang nag-announce through his Facebook page na nahuli na si Zaldico. So, nagpunta ang DOJ. O ito ngayon, DOJ admits walang aresto,
Walang Saldico na nakadetine sa Czech Republic. Auntie Claire, pasok! Ano bang nangyayari sa ating bansa? After all, tama si Attorney Harry Roque. Kaya sabi ko sa iyo, between the President and Attorney Roque, dahil magkaiba yung sinasabi nila, mas naniniwala ko kay Attorney Harry Roque dahil nandun siya sa general area. I don't know what country siya ngayon naka-base, but magkakalapit na country. Pwede silang nagtatawagan. Ang unang update ni Attorney Roque is fake news peddler ang presidente dahil tinawagan ko ang immigration police ng Czech Republic. Sabi nila wala silang nahuli o walang nadetine nga Saldico. Then after a day or two, may update na naman siya. Si Saldico mismo ang nag-confirm sa akin na hindi siya nadetine. And then, sino pa? Yung ako, Bicol Party List, na nakaupo ngayon, si Congressman Garbin. Tinawagan niya ang malapit na kamag-anak ni Saldico. Ang sagot is, everything is okay. So, anong ibig sabihin kung okay? Eh di okay lang, hindi siya nakakulong. Kasi kung nakakulong siya, not okay. Delikado. Oh, sino pa ba yung nagano? Ministry of Justice ng Czech Republic. Sabi na, we don't have any information on the arrest of a Saldico. O at least, nagpunta. Problem. Sayang ang gastos. I don't know kung natuloy ba ang biyahe ng Secretary of Justice at Secretary of Foreign Affairs. Gastos natin yun. Tayo na naman ang kawawa. Kung gumastos sila, biyahe-biyahe, parang baliwala lang. Habang tayo dito, naghihirap. Ang taas na ng bibilhin. Sila naman, silang may hawak sa kaban ng bayan, silang biyahe lang. Wala tayong pakialam sa mga tao dyan. Basta, what are we? O who are we? What are we in power for? For magbiyahe tayo. Nandyan, bilyones ang pera. Biyahe. O. Ano nga yan, silbi, yung biyahe nila na only to find out na wala palang Saldico na. So, ang tanong, bakit ang ating Pangulo na pataka-taka kung sa Bisaya, ano ba yung Tagalog ng pataka-taka? Pabigla-bigla na, post kaagad. Gabi yung pag-post niya. Nahuli na si Saldico. Sa nakikita ko, ganun ang style ng Pangulo, yung, ano siya accomplishment hungry. Kahit itong mga pagbaba ng presyo ng diesel, ina-announce niya. As if, siya ang may kagagawan na bumababa ang presyo ng diesel at gasolina. Na in fact, hindi naman. As in, wala siyang nagagawa doon. Depende lang sa takbo sa world market. Gano'n lang. Bakit siya pang mag-announce? Yung mga bagay na yun, ina-announce lang ng Department of Energy. Ina-announce ng Palace Press Officer. Bakit siya pang mag-announce? Oh, ganon siya. Para ipakita na, nagtatrabaho ako, mga kababayan. Ito ang ginagawa ng inyong gobyerno. Hoy, hilom mo diha. Hindi kami mga uto-uto. Na maniwala kami na nagtatrabaho kayo ng gusto para sa aming kapakanan. Kung talagang kapakanan ng taong bayan ang inyong iniisip, tanggalin nyo ang VAT. Tanggalin nyo ang excise tax ng krudo at gasolina. Maniwala kami na kalagayan o yung may malasakit kayo. Ang sa inyo, ayo-ayuda lang. O namatayan pa ng isang rider sa Kapitila. Band-aid solution kayo. Kaya ang taong bayan, wala na. So ako, I'm sorry to say,
with this development, halos wala na akong paniwala ang salita, announcement ng Pangulo, anti-clear at iba pang ano na. Niloloko nila ang taong bayan, yung mga ganyang style nila. Okay, bantayan na natin, Martin Romualdez. Sa surface, tignan mo sa ibabaw, parang maganda. Wow, kinasuhan na. 5 kaso, mabibigat. Wow, may whole departure order na. Ang ganda. Kaya lang, sabi nila, huwag tayong masyadong magtiwala dahil baka palabas, drama-drama lang nila yan. And I agree. Maniniwala na lang ako pag maisyuhan nila ng non-bailable warrant of arrest si Martin Romualdez at mapakulong. Kasi pwedeng maisyuhan ng warrant of arrest, kailang hindi naman nila makita. Sinasabi nila na may whole departure order. Kailang mamaya sa totoo lang, nakalabas na sa bansa. Kaya ang tanging prueba na totohanan yung paglitis nila, pagpanagot kay Martin Romualdez, kung nakakulong na siya ngayon dahil sa non-bailable offense. Yun lang. Sa huli, ang tunay na laban ngayon ay hindi lang tungkol sa balita, kundi sa paano tayo mag-isip bilang mamamayan. Ang impormasyon ay mabilis, pero ang katotohanan ay kailangang maingat na kinukumpirma. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang educational breakdown ng mga trending news at online issues. Hanggang sa susunod na video, marami pong salamat!